Sa isang maliwalas na kwarto, ay abala si Lucy sa paghahanap ng tamang damit para sa gabi. Nakasuot siya ng sobrang iksi na palda at isang crop top na halos hindi na matakpan ang kanyang katawan. Habang ine-inspeksyon ang sarili sa salamin, sinusuri ang bawat kurba ng kanyang katawan. Narinig niya ang mahina na katok mula sa pinto. Ang kwarto ay puno ng mga gamit at damit na nagkalat. Halatang pinagpipilian pa niya kung ano ang kanyang isusuot. Naka-off ang ilaw at tanging liwanag lamang ng buwan mula sa bintana ang nagpapailaw sa buong silid. "Lucy, anak, pwede pang pumasok?" Tanong ng kanyang ina mula sa labas. Ang boses nito ay may halong pag-aalala. "Oh, Nay, pasok lang." Sagot naman ni Lucy, habang mabilis na nag-ayos ng kanyang buhok gamit ang isang malaking suklay. Inayos niya ang mga hibla ng buhok na medyo kulot at may highlights na kulay brown. Pagbukas ng pinto, nagulat ang kanyang ina sa nakita. "Anak, ano na naman ba yung suot mo? Saan ka pupunta ng ganyang kaiksi ang damit mo?" Ang mga mata ng ina ay nagdududa at puno ng pangamba, habang ang kanyang noo ay kumunot sa pagkabigla. "Wala lang, Nay. Pupunta lang po kami ng mga kaibigan ko sa bar." Sagot naman ni Lucy, habang kinuha ang bag na nakapatong sa kama. Napatingin pa siya sa kanyang ina at kitang-kita ang hindi pagsang-ayon nito sa kanyang plano. "Pero anak, may klase ka na bukas. Hindi ba't mas mabuti pang manatili ka na lamang dito sa bahay at maganda para bukas?" May halong pakiusap at pag-aalala ang tono ng ina, na naglakad papalapit kay Lucy upang hawakan sana ang kamay ng anak. Tamad na hinatak ni Lucy ang bag niya at nagmamadaling inilagay sa balikat. "Ito na ang huling beses, Nay. Last na to, promise. Pagbigyan mo na ako. Please, Nay." Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa ina. Hinalikan nito sa pisngi at nagpaalam na siya. "Sige na, Nay. Babalik din po ako agad. Babay po." Agad siyang umikot at mabilis na tumakbo pababa ng hagdan, na para bang ayaw nang marinig pa ang anumang sasabihin ng kanyang ina. "Lucy, sana naman ay mag-isip ka." Habol pa ng ina, ngunit narinig na lamang niya ang malakas na pagbagsak ng pinto. Napabuntong hininga na lamang siya habang nakatanaw papalayo sa anak. Sa garahe, pinaandar ni Lucy ang kanyang kotse. Isang bagong kulay pulang sedan na binili gamit ang ipon ng kanyang ama. Habang inilalabas ang kotse sa garahe, ini-on na niya ang video call upang tawagan ang kanyang mga kaibigan. "Girls, papunta na ako. Kita-kits sa bar, ha?" Sabik na sabi niya, habang masayang pinapatakbo ang kotse. Tumawa siya habang nakatingin sa screen ng telepono. Inaasahang maririnig ang sagot ng kanyang mga kaibigan. Ngunit tanging ang notification at ingay ng makina lamang ang narinig niya. Pagdating sa bar, agad niyang hinanap ang kanyang mga kaibigan. Naglakad siya sa gitna ng mga nagsasayawan at nag-iingay ng mga tao. Umaasang makikita ang pamilyar na mga muka. Ngunit wala ni isa ang nakita niya. Nagsimula siyang magduda kaya tinawagan niya sila. Ngunit walang sumasagot sa mga ito. "Ano ba to? Nasaan na kaya sila?" Usal ni Lucy sa sarili. Ang kilay niya ay nagsisimula ng magtanim ng sama ng loob. Maya-maya ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa isa sa mga kaibigan niya. "LOL, tinuloy mo talaga? Joke lang yan, girl. Next time na lang. Hindi namin kaya tonight. Oto-oto ka talaga, Lucy." Parang may tumusok sa puso ni Lucy. Napabundong hininga na lamang siya at agad na pinatay ang telepono. "Pinaglololoko nila ako," bulong niya sa kanyang sarili habang umupo sa counter ng bar. Tinignan niya ang paligid, ang mga ilaw na kumikislap at ang mga taong nagkakasiyahan. Ngunit naramdaman niyang tila siya'y nag-iisa sa kabila ng ingay at dami ng mga tao. "Kuya, isang pinakamalakas na inumin nga please," sabi ni Lucy habang nagsisimula ng umupo sa harap ng bartender. Ramdam ang kirot ng pagkabigo. Sinubukan niyang takpan ng lungkot sa pamamagitan ng alak. Agad naman siyang binigyan ng inumin ng bartender. Tinungga niya ito ng walang pag-aalinlangan at humingi pa ng isa. Habang umiinom, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa tabi niya
Nag-iisa at tahimik na umiinom rin. Naka-eyeglass ito. Naka-light blue na long sleeve na nakatupi hanggang siko. At may messy hair na tila hindi inasikaso. Napansin ni Lucy ang kaunting luha sa sulok ng kanyang mata at ang malamlam na tingin nito habang nakatitig sa kanyang baso. Habang pinagmamasdan ni Lucy ang lalaki, bigla itong lumingon sa kanya. Mas napansin ni Lucy ang kagwapuhan nito. Matangos ang ilong, mapulang mga labi at makinis na balat. Para itong isang Koreano na half-Amerikano. Sa halip na umiwas ng tingin, tinitigan lamang ni Lucy ang binata hanggang sa ang lalaki na nga mismo ang umiwas ng tingin. Anong nangyari? Hindi kayang makipagtitigan? Tanong ni Lucy na may halong tawa. Ngunit walang reaksyon mula sa lalaki. Parang hindi siya narinig. Binalot ng katahimikan ang kanilang pagitan habang patuloy ang maingay na musika sa paligid nila. Mas lumapit si Lucy at humarap sa lalaki. Tingin ka ba? Tanong niya, ngunit hindi pa rin siya pinapansin ng binata. Nag-sign language pa nga siya na tinanong kung hindi ba siya naririnig nito, ngunit walang reaksyon ng binata. Nainis si Lucy at humingi pa ng isang baso ng inumin at agad itong inubos. Naramdaman niya ang mainit na epekto ng alak na nagpakalma sa kanyang damdamin. Pagkatapos, ay inilahad niya ang kanyang kamay sa harapan ng lalaki. Ako nga pala si Lucy. Ikaw ba? Anong pangalan mo? Tanong niya. May halong asar at pagsubok na basagin ng pader ng katahimikan sa pagitan nila. Walang lingon o sagot mula sa lalaki na nagpatuloy lamang sa pag-inom ng kanyang alak. Hindi man lamang nito sinubukan na ibaling ang tingin kay Lucy. Parang ito'y nagtatago sa loob ng sarili niyang mundo. Inirapan ni Lucy ang binata. Ang arte naman ito, bulong niya sa sarili. Gusto na sana niyang tumayo at lumipat ng lugar, ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na madatili at subukang ulit makipag-usap. May kung anong bagay sa lalaki na nag-udyok sa kanya na alamin pa ang higit dito. Pero maya-maya ay nagsalita ang lalaki. Hindi ako pumapatol sa bata. Madiin ang kanyang boses. At ramdam ni Lucy ang bigat ng sinabi nito. Nagulat naman si Lucy sa sagot ng lalaki. Ha? Ako, bata? Ilang taon ka na ba? Tanong niya habang tinititigan ang mukha ng lalaki. Pilit na hinahanap ang bakas ng edad nito. Pilit na nag-iisip si Lucy kung ano ang pagkakaiba nila ng lalaki. Sa paningin niya ay wala naman. 30. Tipid at walang emosyon na sagot ng lalaki. Parang walang interes na pahabain pa ang usapan nila. Nanlaki ang mga mata ni Lucy. 30 years old? Parang kaedad lang kita. Akala ko ay parehas lang tayong 22. Napakambot siya sa ulo at muling pinagmasta ng mukha ng lalaki. Hindi halata ha? Dagdag pa ni Lucy na para bang sinusukat kung paanong nagawang itago ng lalaki ang kanyang edad. Tahimik lamang ang lalaki at muling tumungga ng alak. Hindi mapigilan ni Lucy na magsalita pa. Well, ayoko rin pumatol sa matanda. Sagot niya na may halong biro. Sinusubukang gawing magaan ang sitwasyon. Napansin niyang bahagyang ngumiti ang lalaki. Ang unang senyales ng kahit konting emosyon na pinakita nito. Uy, nahuli kita. Ngumiti ka. Turo ni Lucy sa labi ng binata. Masayang sinabi ito na parabang nakakita ito ng ginto. Todo dinay ang lalaki. Hindi akong ngumiti Sagot nito. Ngunit may halong biro na. Kitang-kita sa mga mata nito na nahuli siya ni Lucy. Huwag mo akong lokohin. Nakita ko Pilit ni Lucy sa lalaki. Nangako naman siya sa kanyang sarili na hindi siya aalis sa bar hanggat hindi niya napapangiti ng todo ang lalaking ito. Sa kakulitan ni Lucy, muling nagpakita ng maliit na ngiti ang lalaki. Sige na, na nga. Nahuli mo na ako. Pag-amin ng lalaki na tila biglang lumambot ang kanyang personalidad. Ngumiti si Lucy ng malapad. I knew it. Nahuli rin kita. Huwag kang masyadong seryoso. Okay lang nang umiti pa minsan-minsan. Nakahinga siya ng maluwag at nagpasalamat sa Diyos dahil natagpuan niya ang isang kaibigan ngayong gabi. Kahit na hindi niya ito kilala. Tumango lamang ang lalaki at tinuloy ang kanyang pag-inom. Minsan ay kailangan rin. Simpleng sagot nito
na tila nagpakita ng bahagyang pagbukas ng kanyang damdamin kay Lucy. Natawa na lamang si Lucy. Okay, pero wag mong kakalimutan ha, na hindi ka na bata. Kailangan mong mag-enjoy habang kaya mo pa. Ang boses niya ay puno ng kasiyahan, na tila nawala ang lahat ng inis at lungkot kanina. Natawa ang lalaki sa sinabi ni Lucy. Kung makapagsalita ka naman ay parang kausap mo ay 60 years old na. Biro ng lalaki na sa wakas ay bumigay na rin sa pagiging masiyahin niya. Natawa rin si Lucy at inubos ang alak na nasa baso niya. Hindi niya inaasahan na ang gabi na dapat na puno ng kalungkutan at pati na rin pagsisisi ay magiging isang gabi pala ng pagtuklas at pagkakaibigan. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa magtakip silim na. Sa bawat saglit, unti-unting lumalalim ang kanilang pagkakakilala sa isa't isa. Muli sa simpleng biro hanggang sa seryosong pag-uusap. Sa paglipas ng oras, unti-unting nawala ang mga tao sa bar at naramdaman ni Lucy ang kakaibang saya at kapayapaan. Nagbigay daan ng gabi upang mapagtanto ni Lucy na hindi lahat ng kaligayahan ay makikita sa ingay ng mundo, kung hindi sa mga tahimik na sandali na pag-uusap at pag-unawa. Sa gitna ng mga tawa at mga biro, natutunan ni Lucy na minsan, ang mga hindi planadong bagay pa ang nagdadala ng tunay na saya. Patuloy ang tawanan at kwentuhan ni Lucy at nang hindi pa kilalang binata sa bar. Habang nagkikwentuhan, hindi may iwasan ni Lucy na maitanong. So, Mr. 30, bakit ka nandito? Kanina mukhang problemado ka. May problema ka ba? At idinaan mo na lamang sa pag-iinom dito? Naging seryoso ang mukha ng binata at tumingin sa baso niyang puno ng alak. Uminom siya ng kaunti bago siya sumagot. Wala naman, medyo complicated lang. Nagangat siya ng tingin kay Lucy at sa kanyang mga mata ay nakita ni Lucy ang kirot at sakit na dala ng mga nakaraang pangyayari. Maya-maya, naglabas ang binata ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Lucy nang makita ang laman nito. Isang napakagandang singsing na may diamante. Naghahanap ako ng pagkakataon para mag-propose sa girlfriend ko. Ani ng binata. Ang tinig niya ay nahahaluan ng lungkot. Kaninang umaga, niyayakap ko siya. Handa na sana ako pero anong nangyari? Tanong ni Lucy. Ang puso niya ay naguguluhan sa narinig. Ipinasa ko ang singsing at inisip kong sasagutin niya ako. Pero inamin niya na may iba na pala siyang mahal. Napakabigat ng boses ng binata. Tila nagbabalik ang sakit ng ala-ala. Masakit kasi, best friend ko pa ang bago niyang mahal. Akala ko siya na ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Uminom siya ng alak mula sa baso na para bang wala ng bukas. Tahimik si Lucy at nakikinig sa kwento at napansin ang lungkot sa mga mata ng binata. Na-awkward sila at hindi alam kung papaano mag-uusap. Sorry Mr. 30 ha. Ang sakit naman ng pinagdaanan mo. Hindi ko alam kung paano kita makakomfort. Sabi niya, ang damdamin ay tapat at puno ng malasakit. Maya-maya, nagtanong ang binata. Ikaw, bakit ka nandito? Mukhang hindi ka masaya eh. Nag-usap kami ng mga kaibigan kong pupunta rito. Sagot ni Lucy. Pero ang totoo, pinagtripan lang pala nila ako. Ako lang ang narito. Naramdaman niya ang lungkot sa kanyang mga mata at napabuntong hininga na lamang. Wala talaga akong tunay na kaibigan. Minsan parang ginagamit lang ako ng mga tao. Matapos ang pag-uusap nila, ay natahimik silang pareho. Tanging mellow music lamang ang umabot sa kanilang pandinig, habang ang dalawa ay tahimik na nagmumuni-muni. Nagpatuloy ang mga tao sa pag-alis sa bar, at naramdaman nila ang kakaibang damdamin sa hangin. Biglang tumayo ang binata at naglahad ng kamay sa harapan ni Lucy. Sumayaw na lang tayo. Papayag ka bang maisayaw kita? Aniya na may ngiti. Napatingala si Lucy. Naguguluhan ngunit nahulog ang mga mata niya sa mga mata ng binata. Napangiti siya at tinanggap ang kamay nito. At sabay silang nagtungo sa gitna ng bar, kung saan ay nagpatuloy ang mabagal na tugtog. Habang sumasayaw, nagkatitigan sila at napalunok na lamang si Lucy nang makita ang napakapogi nitong mukha. Paano niya nagawang iwan ng ganitong lalaking ka-cute? Tanong niya sa sarili. Natawa na lamang ang binata sa sinabi ni Lucy. Lasing ka na talaga.
Natatawang sabi ng binata. Sa hindi malamang kadahilanan, napayakap si Lucy sa binata habang ang pabango nito ay pumuno sa kanyang senses. Para siyang lumulutang sa saya at sa sobrang kalmado. Maya-maya ay naramdaman niya ang kamay ng binata sa bewang niya. Nakayakap rin ito. Nakatayo silang magkasama at sa hindi inaasahang pagkakataon ay bumulong si Lucy. Gusto mo bang pasayahin kita ngayong gabi? Natigilan ng binata at marahang kumawala sa yakap. Seryoso ka ba, Lucy? Tanong nito. Ang tono niya ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa makapag-isip si Lucy, hinalikan niya na ang binata. Mula sa mabagal na halik, ay unti-unti itong naging mapusok. Dala ng kalasingan, ang mga kamay ni Lucy ay gumapang sa iba't ibang parte ng katawan ng binata. Naramdaman ni Lucy ang pag-igting ng damdamin. Ngunit bago pa man tumagal ang kanilang halikan, kumalas na ang binata at bumulong. Hindi natin to pwedeng gawin dito. Bakit? Anong plano mo? Tanong ni Lucy. Ang puso niya ay kumakalabog. May kondo ko. Pwede tayo doon. Sabi ng binata. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Walang pagdadalawang isip na tumango si Lucy. Sige, tara na. Masiglang sagot niya. Sabik na umalis sila sa bar at sumakay sa kotse ng binata. Habang nagmamaneho, ay nag-usap sila. Subalit may mga tingin ng pagnanasa sa isa't isa. Nang makarating sila sa kondo, agad na napansin ni Lucy ang laki ng unit ng binata. Ang ganda dito, parang mansyon, sabi niya habang tinitingnan ang paligid. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nahila siya ng binata sa kanyang magandang muka at mabilis na hinalikan. Ang kanilang halikan ay puno ng init at damdamin. Habang naghahalikan, nag-umpisa silang maghubad ng kani-kanilang mga damit. Hindi na napansin ni Lucy na nasa loob na pala sila ng kwarto. Pinahinga siya ng binata sa kama. Patuloy ang kanilang mapusok na halikan. Para bang naglaho ang mundo sa paligid nila at tanging sila lamang ang naroon. Sa gabing iyon, wala na silang pakialam sa anumang mangyayari. Ang alak na nainom nila ay naging dahilan ng pag-init ng kanilang mga katawan at damdamin. Sa bawat halik, napagtanto ni Lucy sa kabila ng sakit ng pinagdaraanan ng binata. Nahanap niya ang aliw at saya sa piling nito. Bakit parang ganito ang nararamdaman ko? Tanong ni Lucy sa sarili, habang ang mga kamay ng binata ay humaaplos sa kanyang katawan. Hindi ko na iniisip ang problema ko, basta't nandito ka. Sagot ng binata, na tila nabasa ang iniisip ni Lucy. Gusto ko lang sanang maranasan ng saya, kahit sa loob ng isang gabi. Sabay silang nagpakasawa sa kanilang mga damdamin. Nakalimutan ng sakit ng nakaraan. Dala ng kanilang pag-uusap, tawa, at mga halikan. Nahanap nila ang kanilang mga sarili sa isang mundo ng pag-ibig at aliw. Nang gabing iyon, ang tanging nasa isip na lamang nila ay ang saya dulot ng bawat yakap. Alam mo, Lucy, salamat sa pagbibigay sa akin ng saya ngayong gabi, ha? Sabi ng binata, habang nakatingin sa mga mata ni Lucy. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod, pero gusto ko lamang na malaman mo na natutunan ko ring pahalagahan ang maliit na bagay. Ganon din ako. Salamat rin sa pag-alalay sa akin. Kahit isang gabi lang, nahanap ko ang tunay na kaligayahan. Sagot ni Lucy. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Sa kanilang mga yakap at halik, unti-unti nilang natutunan na ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Ngunit may mga pagkakataon pa rin nagbibigay saya at pag-asa. Sa kanilang mga puso, alam nilang ito ang simula ng isang bagong kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pag-unawa, at pagtanggap sa kanilang mga sarili. Nagising si Lucy ng 5:00 ng madaling araw. Nahihilo at hindi agad mawari ang paligid. Nang iminulat niya ang kanyang mga mata, napansin niyang wala siyang suot na damit. Tanging kumot lamang ang nakatakip sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaraan sa kanyang balat at biglang kinabahan nang mapansin ng lalaking katabi niya sa kama. Wala rin itong suot na pangitaas at mahimbing itong natutulog. Diyos ko! Bulong ni Lucy sa sarili habang ang sakit ng ulo ay unti-unting lumalala. Pumikit siya ng mariin at tinangkang balikan ang mga nangyari kagabi.
Isa-isang nagpakita sa kanyang isipan ng mga alaala. Ang masaya nilang kwentuhan, ang malamlam na ilaw ng bar, at ang hindi inaasahang halikan na nauwi sa kanilang dalawa na magkasama sa isang kwarto. Halos mapamura siya sa kanyang sarili. Ano ba tong pinasok ko? Dahan-dahang bumangon si Lucy. Siniguradong hindi magigising ang lalaking katabi niya. Nakita niya ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig at mabilis itong dinampot at isinuot. Tila may bumabalot na kaba at guilt sa kanyang dibdib habang tahimik siyang nagbibihis. Ang dating kasiyahan na nararamdaman niya kagabi ay napalitan ng matinding pagsisisi. Bago pa man tuluyang makalabas ng kwarto, saglit siyang huminto at tinignan ang natutulog na lalaki. Hindi niya masyadong maalala ang mukha nito, ngunit malinaw sa kanyang isipan ang mga nangyari sa kanila. Ano bang nangyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili, habang minamasdan ng lalaking halos hindi niya kilala. Agad na pinigil ni Lucy ang kanyang mga luha at mabilis na lumabas ng kondo. Pagdating sa labas, ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila nagpapaalala sa kanya ng katotohanan. Mabilis siyang naglakad papunta sa bar kung saan niya iniwan ang kanyang kotse. Paano ko nagawa to? Paano ko inayaan na mangyari to? Naghalo ang kanyang galit at lungkot habang naiiyak siyang nagmamaneho pauwi. Pagdating sa bahay, tahimik niyang binuksan ang pinto. Mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang ina, kaya't mabilis siyang dumiretso sa kanyang kwarto. Pagbagsak niya sa kama, halos sabunutan ni Lucy ang kanyang sarili. Hindi ko na alam kung paano nangyari to. Ang alam ko lang, mali ito. Bulong niya sa sarili, habang pilit na inaalala ang buong detalye na nangyari kagabi. Ngunit kahit anong pilit niyang alalahanin ito, ay pira-piraso lamang ang bumabalik sa alaala niya. 6:00 ng umaga nang magdesisyon siyang bumangon upang maghanda para sa unang araw ng klase bilang 4th year college. Napilitan siyang bumangon kahit na parang gumuho ang mundo niya. Nang makatapos makapagbihis, nagtungo siya sa sala at akma na sanang aalis nang makita siya ng kanyang ina. Anak, anong oras kang nakauwi kagabi? Tanong ng kanyang ina na may halong pag-aalala. Alauna po, ma. Mabilis na sagot ni Lucy. Umiwas ng tingin habang nagsisinungaling. Hindi siya makatingin ng diretso sa kanyang ina. Tumango naman ang ina ni Lucy. Hindi alam ang totoong nangyari. Mabuti naman. Mag-ingat ka palagi, ha? Pinagluto kita ng almusal. Kumain ka na muna bago ka pumasok. Nang marinig ito, nakaramdam ng matinding guilt si Lucy. Matapos siyang magsinungaling sa kanyang ina, ay pinagluto pa siya nito at inalagaan. Salamat, ma. Mahinang sabi ni Lucy, habang pinipilit ng ngumiti. Nag-agahan sila ng kanyang ina, ngunit hindi mapakali si Lucy. Tila lahat ng kilos niya ay mabigat, at ang bawat kagat ng pagkain ay parang nagiging tinik sa kanyang lalamunan. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral. Kailangan kong kalimutan ang nangyari kagabi. Pilit na iniisip ni Lucy habang iniinom ang kanyang kape. Matapos kumain, nagpaalam na nga siya sa kanyang ina at nagtungo na sa eskwelahan. Ngunit kahit anong pilit niyang iwaksi sa kanyang isipan ang nangyari, paulit-ulit na bumabalik ito. Ano kayang gagawin ko kung makita ko ulit siya? Paano kung... Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, ay naisip na ni Lucy na mas mabuting kalimutan na lamang ang mga nangyari. Pagdating sa eskwelahan, agad niyang hinanap ang silid-aralan. Nang makita niya ito, ay agad siyang pumasok at naupo sa isang bakanteng upuan. Katabi niya ang isang babaeng may suot na salamin at may hawak na makapal na libro. Napansin siya nito at ngumiti. Hi! Ako nga pala si Janice. Pakilala ng babae habang iniabot ang kanyang kamay. Hi, ako naman si Lucy. Nice to meet you. Sagot ni Lucy habang tinatanggap ang kamay ng babae. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan patungkol sa magiging klase nila ngayong taon. 4th year na tayo, Lucy. Kailangan na nating seryosohin ito. Malapit na tayong graduate. Sabi ni Janice na may halong excitement at kaba. Tama ka dyan, Janice. Kailangan talaga ng focus at pagtutulungan. Sagot ni Lucy. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Habang naghihintay,
Napansin nila na halos 1 oras na ang lumipas, ngunit wala pa rin ang kanilang propesor. Ang tagal naman ng prop natin, reklamo ni Lucy habang naiinip na sa kakahintay. Maya-maya, isang lalaki ang pumasok sa silid. Matangkad ito, maputi at mukhang propesor. Napabuntong hininga na lamang si Lucy at tumupo ng maayos. Sa wakas dumating na rin ang prop natin, bulong niya sa sarili. Bago pa man makapagsalita ang propesor, ay napakunot ang noo ni Lucy. Mukhang pamilyar ang mukha ng lalaking ito sa kanya. Tumikhim ang propesor at nagpakilala. Good morning, class. Sorry I'm late. By the way, I'm Matthew, your major teacher for this school year. Nang marinig ni Lucy ang pangalan, tila may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Matthew? Naisip niya habang tinutukoy ang pangalan sa kanyang alaala. Nang maisuot ni Matthew ang kanyang salamin, biglang nag-flashback kay Lucy ang nangyari kagabi. Hindi siya makagalaw. Parang gusto niya nang tumakbo, ngunit ang katawan niya ay tila nanigas ng emosyon. Si Matthew, ang lalaking nakilala niya sa bar kagabi, kaya pala huli itong nakapasok dahil ito rin ang lalaking kasama niya noong madaling araw. Tila naghalo ang kaba at takot sa puso ni Lucy. Ano to? Anong gagawin ko? Siya ang prop ko. Tinitigan niya si Matthew habang patuloy ito sa pagpapakilala sa klase. Ngunit sa loob-loob ni Lucy, hindi niya na alam kung paanong haharapin ang susunod na mga araw. Paano na to? Prop ko siya at siya rin yung lalaking. Diyos ko, anong gagawin ko ngayon? Nanginginig si Lucy habang pilit na sinusubukang kontrolin ng emosyon. Ngunit sa bawat tingin niya kay Matthew, mas lalo siyang nalilito at natatakot. Habang patuloy ang diskusyon ni Matthew, pilit na iniiwasan ni Lucy na magtagpo ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung napansin siya ng binata, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi magiging simple ang school year na ito para kay Lucy. Habang tuloy-tuloy ang lecture ni Matthew, si Lucy naman ay hindi mapakali. Nag-iiwas siya ng tingin sa binatang professor. Pinipilit na huwag pansinin ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Hindi ako papayag na mangyari ang lahat ng ito. Panaginip ko lang ito. Paulit-ulit na sinabi ni Lucy sa sarili. Sinusubukang kumbinsihin ng sarili na walang dapat na ipag-alala. Ngunit tila hindi maalis ang takot sa kanyang dibdib. Paano na kung maalala siya nito? Maya-maya ay narinig niya na parang tinawag siya nito. Miss, bakit mo tinatakpan ng notebook ang mukha mo? Tawag ng professor at direkta ang tingin kay Lucy. Biglang tumigil ang mundo ni Lucy. Nataranta siya at mabilis na dinampot ang notebook na dala niya. Itinakip ito pabalik sa kanyang mukha upang may tago. Oh no! Anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili habang pilit na nagtatago. Napatigil ang buong klase at ang mga kaklase niya ay nagsimula ng magtinginan sa kanya. Tila may mga nagtatanong sa isipan ng bawat isa, ngunit walang nagsasalita. Nakatakip pa rin ang notebook sa kanyang mukha at pilit na iniiwasan ang tingin ni Matthew. Miss, bakit ka nagtatago dyan sa notebook? Muling tanong ni Matthew. Halatang nagtataka si inaasal ni Lucy. Ngunit hindi pa rin kumikibo si Lucy. Hinayaan niyang manatili ang katahimikan kahit ramdam niyang lalo siyang pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase. Hindi niya alam kung paanong tatapusin ang eksenang ito. Miss, muling tanong ni Matthew at naramdaman ni Lucy na papalapit na ito sa kanyang pwesto. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Ayaw niyang makita siya ng malapitan ng binata. Ayaw niyang makita sa mga mata nito ang reaksyon ng pagkakakilala. Nang maramdaman ni Lucy na nasa malapit na si Matthew, mabilis niyang ibinaba ang notebook at humarap sa propesor. Sa kanyang pagkagulat, nagkatitigan sila ni Matthew. Pero hindi tulad ng kanyang inaasahan. Wala man lamang pagkagulat sa mukha ng binata. Walang kahit anong reaksyon. Parang walang nangyari noong nakaraang gabi. Kilala niya ba ako? Hindi. Tanong ni Lucy sa sarili habang tinitigan ang mga mata ng binata. Pansin ni Lucy na kumunot ang noo ni Matthew. Tumayo ka nga, miss. Seryosong sabi ni Matthew. Hindi pa rin tinatanggal ang tingin kay Lucy. Dahan-dahang tumayo si Lucy. Nanginginig pa ang mga tuhod.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Bakit ka nagtatago sa notebook? Tanong muli ni Matthew na tila naguguluhan. Nauutal naman si Lucy. Pilit na nag-iisip ng dahilan. Masakit lang po kasi ang puson ko. Pagsisinungaling ni Lucy. Hinahawakan pa ang tiyan upang mapaniwala ang guro. Napatingin si Matthew kay Lucy. Halatang hindi naniniwala. Nanlisik ang mga mata ng guro. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. Sige, umupo ka na. Malamig na utos nito at tumalikod na. Pag-upo ni Lucy, parang bumalik ang kanyang hininga. Hindi niya ako kilala. Salamat naman. Bulong niya sa sarili habang palihim na napangiti. Tahimik na lamang siyang nakinig sa natitirang bahagi ng lecture. Sinisikap na mag-focus na lamang sa bawat salitang binibitawan ni Matthew. Matapos ang klase, isa-isang naglikpit ng mga gamit ang estudyante. Si Lucy bagamat naiilang pa rin, ay hindi mapigilang titigan si Matthew habang nag-aayos ito ng kanyang mga gamit sa mesa. Totoo bang hindi niya ako nakikilala? Baka naman niloloko lang niya ako? Tanong ni Lucy sa kanyang isipan. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Matthew, wala itong anumang palatandaan na kilala siya. Hindi man lamang ito lumingon sa kanyang direksyon. Nako, buti na lang talaga. Mukhang nakalimutan na niya ang nangyari noong gabing iyon. Mahinang sabi ni Lucy habang nagbabalot ng kanyang mga gamit. Nakahinga nga siya ng maluwag. Mas mabuti nga ito at hindi na ako maiilang pa sa klase. Pagdating ng lunch break, magkasamang kumain sina Lucy at Janice sa kantin. Masaya silang nagkikwentuhan patungkol sa mga plano nila sa mga sumunod na buwan. Pero pansin ni Janice ang tila pagkabalisa ni Lucy kanina sa klase. Lucy, bakit parang may iba sa'yo kanina nung nagkaklase si Sir Matthew? Tanong ni Janice habang iniinom ang kanyang juice. Wala yun. Nahihiya lang talaga ako. Sabi ni Lucy, sabay ngiti upang pagtakpan ng tunay na dahilan. Hindi ko alam kung bakit pero siguro first day cheaters lang. Dagdag pa niya. Tumango naman si Janice. Siguro nga, pero mukhang cool naman si Sir Matthew, diba? Tapos ang pogi-pogi pa. Take na kaya si Sir? Tanong ng kaibigan. Bago pa makasagot si Lucy, biglang may lumapit sa kanilang tatlong magkakaibigan na babae. Ito ang dating mga kabarkada ni Lucy. Ang mga kasama niyang nangako kagabi na sasamahan siya sa bar. Ngunit niloko lang pala siya. Tumatawa pa ang mga ito nang makita si Lucy. Oy Lucy! Bati ng isa sa mga babae. Naging masaya ba ang gabi mo kagabi? Sabihin mo, nag-enjoy ka ba? Tila sinusubukan siyang asarin. Halatang pinag-uusapan pa nila ang nangyari sa bar. Ngunit imbes na mainis, huminga ng malalim si Lucy at ngumiti ito. Tumayo siya mula sa upuan at hinarap ang mga dating kaibigan. Oo, nag-enjoy ako. Diretsyong sagot ni Lucy na may halong lakas ng loob. At hindi ko pinagsisisihan na pumunta ako sa bar. Naging masaya naman ako eh. Nagulat ang mga babae sa sinabi ni Lucy. Hindi nila inaasahan na ganito ang magiging tugon niya. Tila naiinis sila at nagtitinginan bago sabay-sabay na umalis. Anong nangyari doon? Nagtatakang tanong ni Janice. Wala. Mga dati kong kaibigan. Sagot ni Lucy habang umupo muli. Pero ngayon, hindi na sila ang kaibigan ko. Dagdag pa niya sabay ngiti. Tahimik na tumango si Janice. Halatang hindi na nagtatanong pa. Nagsimula na silang kumain muli habang masayang nag-uusap patungkol sa mga plano nila sa eskwela. Sa loob-loob ni Lucy, masaya siya sa desisyon niyang maglayo sa mga taong hindi nakakatulong sa kanya. Mas mabuti na ang ganito. Naisip niya. At higit sa lahat, masaya siyang hindi siya nakilala ni Matthew. Tila isang bagong simula ang kanyang harapin. Malaya na mula sa mga bagay na bumabagabag sa kanya. Habang papalapit ang hapon, nakaramdam si Lucy ng kapayapaan. Nasa kanya na ang kontrol sa kanyang sitwasyon. Mas kalmado na siya ngayon at pasandang harapin ang mga susunod na araw. Hapon na noon, nang matapos ang mga klase ni Lucy at Janice. Habang naglalakad papalabas ng universidad, binabagtas nila ang mabagal na agos ng mga estudyanteng nag-uunahang makauwi. Sige Lucy, mauna na ako ha. Kita-kits na lang bukas, sabi ni Janice habang nagmamadali ito. Kita sa mukha ang pagod, ngunit may ngiti pa ring bumabalot rito.
Okay, sige, mag-ingat ka ha. Sagot naman ni Lucy. Sabay ngiti at kumaway habang lumiliko na si Janice patungo sa kanyang sasakyan. Ngayon ay naiwang mag-isa si Lucy sa labas ng gate. Hindi niya mawari kung bakit tila mas mabigat ang pakiramdam niya ngayon kaysa sa karaniwan. Naghihintay siya ng masasakyan habang ang isip niya ay lumilipad pabalik sa mga nangyari kanina. Kanina lamang naroon siya sa klase ni Matthew, ang kanilang guro sa isang kursong filosofiya. Subalit hindi mapakali si Lucy sa loob ng klase. Parang wala lang si Matthew sa kanya. Habang abala si Lucy sa sarili niyang pag-iisip, isang magarang kotse ang bumusina sa kanyang harapan. Napatigil siya at napalingon. Isang itim na sedan. Makintab at halatang mamahalin. Bumukas ang pintuan nito at bumaba ang pamilyar na figura. Si Tristan, ang boyfriend niya na halos hindi na nagpapakita sa kanya. "Lucy!" Sigaw ni Tristan, sabay ngiti at kaway. Bitbit nito ang isang napakalaking bouquet ng pulang rosas habang papalapit kay Lucy. "Tristan?" Bulong ni Lucy. Halatang nagtataka. "Anong ginagawa mo rito?" Sa totoo lang ay hindi na siya sanay sa ganitong eksena. Matagal na kasing hindi nagpapakita si Tristan, kaya't ang presensya nito ngayon ay isang malaking sorpresa. Ngumiti ng malawak si Tristan. Inabot ang bulaklak kay Lucy at sinabing, "Happy Mansary, babe." Natawa naman si Lucy, ngunit halata ang pagkaalanganin. "Mansary?" Tanong niya sa sarili. "Nakalimutan ko na pala. Salamat." Mahina niyang sabi habang tinatanggap ang mga bulaklak. Ngunit may tila bumabagabag sa kanya, kahit hindi niya maiwasang magtanong. "Bakit ngayon ka lang nagpakita?" Natawa lang si Tristan. Ipinagkibit balikat na lamang ang tanong ni Lucy. Hinalikan siya sa noo, sabay sabi ng, "Alam mo namang busy ako, di ba babe? Trabaho dito, trabaho doon. Pero ngayon, mag-celebrate tayo. May reservation ako sa isang mamahaling restaurant. Doon tayo kakain." Tumango naman si Lucy. Sa totoo lang, hindi siya ganoon ka-excited. Pero alam niyang wala namang mangyayari kung magtatanong pa siya. "Ngayon lang to," bulong niya sa sarili. "Bukas ay wala na naman to." Sumama na lamang siya kay Tristan. Alam na niyang minsan lamang itong magparamdam sa kanya. At sa susunod na araw, babalik na naman ito sa pagiging abala at hindi na naman siya kakamustahin. Sa loob ng restaurant, nag-order sila ng mga mamahaling pagkain. Umuusok pa ang kanilang steak habang abala si Tristan sa pagkukwento ng patungkol sa trabaho. Pero si Lucy, tila wala na sa kanyang sarili. Nakatingin lamang siya sa pagkain. Iniisip kung hanggang kailan niya kakayanin ang magpanggap na ayos lamang ang lahat sa kanila ni Tristan. "Alam mo babe," sabi ni Tristan habang naglalagay ng gravy sa kanyang steak. "Ang ganda ng takbo ng negosyo ngayon. May malaking deal akong natapos nitong linggo. Kaya plano ko sanang pagkatapos ng finals mo, magbabakasyon tayo sa Boracay. Kailangan natin yon." Ngumiti naman si Lucy, pero halata sa mukha niya na hindi siya ganoon ka-excited sa ideya nito. "Ah, talaga? Sige, tignan natin." Sagot niya, mahina at malamlam. Napansin ni Tristan ang malamig na sagot ni Lucy, kaya tumigil siya saglit. "Bakit parang wala kang gana? May problema ba?" Tanong ni Tristan. Kita sa mukha ang bahagyang pag-aalala. Umiling naman si Lucy. Pilit nang umiti. "Wala naman siguro. Pagod lang talaga ako sa school." Nagtuloy ang pagkain nila ng tahimik. Si Tristan, abala sa kanyang cellphone, habang si Lucy naman ay nagsisimula ng magtaka kung bakit pa siya nasa ganitong relasyon. Nasa isip niya, hindi naman ito dahil sa pagmamahal, kundi marahil sa negosyo ng kanilang pamilya. Alam niyang hindi lamang si Tristan ang nagdudulot ng pressure sa kanilang relasyon. Pati na rin ang pamilya nito ay mukhang mas interesado pa sa kabuhayan ng pamilya ni Lucy kaysa sa kanya. Matapos ang hapunan, bumalik na sila sa kotse. Nakaupo si Lucy sa passenger seat, habang abala naman si Tristan sa pag-aayos ng seatbelt. Paglingon ni Lucy, nakita niyang seryosong tumutok si Tristan sa kanyang cellphone. Biglang nagring ito at sinagot niya kaagad. "Sandali lang babe," sabi ni Tristan habang sinasagot ang tawag. "Hello Mr. Chua? Ano?
Emergency meeting? Sige, darating ako in 30 minutes. Tahimik lamang si Lucy habang nakikinig sa usapan ni Tristan. Nagtataka siya kung ano na naman ang dahilan para umalis ito. Nang matapos ang tawag, lumingon si Tristan kay Lucy at humingi ng tawad. Babe, sorry talaga. Hindi kita maihatid pa uwi. May emergency meeting kasi. Kailangan kong puntahan ka agad. Sabi ni Tristan halatang nagmamadali na. Tumango si Lucy. Sanay na sa ganitong pangyayari. Okay lang, Tristan. Ingat ka na lang. Sagot niya na tila walang buhay. Alam niya na ang susunod. Iiwan na naman siya ni Tristan. Babe, mahal kita. Mag-ingat ka ba uwi? Pahabol ni Tristan bago nito pinaharurot ang kotse at tuluyan na ngang umalis. Naiwan si Lucy. Nag-iisip kung hanggang kailan niya tatanggapin ang ganitong klaseng relasyon. Hanggang sa naghintay si Lucy ng jeep sa gilid ng kalsada. Isang kotse na naman ang bumusina. Napalingon siya at sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang pamilyar na kotse. Ito ang kay Matthew. Ang guro niyang nakilala rin niya sa bar. Natatandaan pa niya ang gabing iyon. Isang pagkakataong hindi inaasahan. Kung saan silang dalawa ay parehong wala sa kaniga nilang mga mundong ginagalawan. Hindi niya inaasahan na muling magkikita sila sa ganitong sitwasyon. Huminto ang kotse sa harapan ni Lucy at bumaba ang pinata. Sumilip si Matthew mula sa loob. Seryosong nakatingin sa kanya. Sumakay ka na. Ihatid na kita. Natulala si Lucy. Hindi alam ang gagawin. Ibig sabihin, natatandaan niya ako? Tanong niya sa sarili, halatang naguguluhan. Hindi niya na alam kung papaanong kikilos sa loob ng klase. Tila malayo si Matthew. Parang wala itong pakialam. Ngunit ngayon, heto siya't handang tumulong. Nang maya-maya ay ulitin ni Matthew. Sumakay ka na. Wala nang nagawa pa si Lucy kung hindi ang pumasok sa kotse. Tahimik ang biyahe. Si Lucy ay nakatitig sa bintana. Naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung dapat ba niyang kausapin si Matthew o manatili na lamang sa kanyang upuan. Tila may balak siyang magsalita ngunit pinili niyang manahimik na lamang. Saan ka ba patungo? Tanong ni Matthew. Nilingon siya saglit. Uuwi na ako. Diyan lang. Malapit lang. Sagot naman ni Lucy. Pilit na inaayos ang boses. Hindi na nagsalita pa si Matthew matapos iyon. Walang sino man sa kanila ang nag-usap. Gusto sanang itanong ni Lucy kung natatandaan siya ni Matthew bilang estudyante o bilang babae sa bar. Pero mas pinili niya na lamang na magtimpi. Nang makarating sila sa bahay ni Lucy, nagpasalamat siya bago bumaba. Salamat, Sir Matthew. Salamat po sa paghahatid. Ngumiti ng bahagya si Matthew. Tumango lang at nagpatuloy sa pagmamaneho. Tinignan ni Lucy ang papalayong kotse habang puno ng mga tanong sa kanyang isipan. Nakilala niya ba ako bilang estudyante? O yung babaeng nakilala niya sa bar? Tanong niya sa sarili. Ngunit bago pa niya masagot ang mga ito, ay nagdesisyon siyang pumasok na sa bahay at magpahinga. Sa kabila ng lahat ng ito, alam ni Lucy na marami pa siyang kailangang harapin sa buhay. Ang tanong ay kung kakayanin pa kaya niya ang lahat ng ito. Maagang nagising si Lucy ng araw na yon, puno ng kaba at pag-aalala. Hinihiling niyang hindi siya mahuli sa klase. Mabilis siyang nagbihis at halos hindi na kumain ng agahan. Pagdating sa eskwelahan, tahimik siyang pumasok sa silid-aralan at agad na umupo sa kanyang paboritong pwesto. Sa gilid malapit sa bintana. Yun ang lugar na kahit papaano ay nakakaramdam siya ng kaunting katahimikan. Pinagmasdan niya ang paligid at tulad ng inaasahan niya, hindi pa siya napapansin ni Matthew, ang gwapong binatang propesor. Nang dumating ito, abala na kaagad sa pag-aayos ng mga materyales. Ito ay para sa leksyon. Hindi man lamang siya binigyan ng kahit isang sulyap at napabuntong hininga na lamang si Lucy at natahimik na ngumiti sa sarili. Parang gabi lang niya ako naaalala, bulong niya sa sarili, sabay tawa ng mahina. Pag umagay parang hindi niya ako kilala. Ngunit habang nag-uusap pa ang ibang mga estudyante, may isang bagay sa mga mata ni Matthew na tila nagbabago.
Ang dati nitong matalim na tingin ay mas parang wala nang pakialam, na para bang sadyang iniiwasan siya. Tila pinaglaruan ng kanilang nakaraang gabi ang bawat kilos ng binata. At ramdam ni Lucy ang bigat ng sitwasyon. Pilit niyang tinanggal sa isipan ng lahat at pinilit na mag-concentrate sa leksyon. Okay class, simula ni Matthew habang nagsusulat ng ibang mga quotes sa pisara. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang philosopher ng classical na panahon. Habang nagsasalita si Matthew, halos wala sa sariling nakinig si Lucy. Ang isipan niya ay patuloy na naglalakbay. Bumabalik sa mga alaalang pilit niyang isinasantabi. Bigla siyang naputol sa kanyang pag-iisip nang marinig ang kanyang pangalan. Lucy, sabi ni Matthew, hindi lumingon mula sa pisara. Sino ang philosopher na nagsabi ng quote na binanggit ko? Nagulat naman si Lucy. Mabilis siyang tumayo, pero ramdam niyang natulala siya. Hindi siya handa. Narinig niya ang boses ni Matthew. Parang wala siyang naintindihan sa sinabi nito kanina. Ania. Pilit niyang iniisip ang sagot. Naghahanap siya ng kahit anong maiisip, pero walang pumapasok sa kanyang isipan. Walang sagot? Tanong ni Matthew. Halatang hindi nasiyahan. Remain standing. Hindi makapaniwala si Lucy. Wala siyang nagawa kung hindi ang manatiling nakatayo. Ramdam niya ang mga titig ng kanyang mga kaklase, ngunit mas nararamdaman niya ang malamig na tingin ni Matthew. Isang estudyante mula sa likuran ang nagtaas ng kamay at mabilis na sinagot ang tanong. Si Plato po, sabi ng estudyante. Very good, sabi naman ni Matthew na parang hindi na nakatingin kay Lucy. You may sit down now. Pagkaupo ni Lucy, daramdaman niya ang bigat ng kanyang mga balikat. Pinaglaruan niya ba ako? Tanong niya sa sarili, habang tahimik na nagpapasalamat na hindi na siya nakatayo. Pagdating ng lunch break, nagpunta si Lucy sa kantin kasama ang kanyang kaibigang si Janice. Masaya silang nagkwentuhan habang kumakain ng kanilang tanghalian. Ngunit habang abala si Janice sa pagkain, napansin ni Lucy si Matthew doon sa may kabilang mesa. Tahimik itong kumakain. Nakatingin sa kanyang mga papel. Hindi man niya gustong magpahalata, hindi niya mapigilang sulyapan si Matthew. Sa isang iglap, ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Tumaas ang kilay ni Lucy. Tila tinatanong ang sitwasyon sa kanilang mga mata. Ngunit maya-maya pa, biglang umiwas ng tingin si Matthew. Bumalik sa kanyang kinakain. Tahimik na binaliwala ni Lucy ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit bigla na lamang tila hindi siya kilala ng kanyang propesor. Uy, bakit ka nakangiti dyan? Tanong ni Janice. Napansin ang kakaibang kilos ni Lucy. Wala lang ito. Mabilis na sagot ni Lucy. Pilit na iniwas ang tingin mula kay Matthew. May iniisip lang. Mukhang malalim ang iniisip mo ah. Biro ni Janice, sabay tawa nito. May kinalaman ba yun kay Sir Matthew? Hala hindi ah. Mabilis na tanggi ni Lucy, ngunit halatang nagiging defensive siya. Pagkatapos ng lunch, nagpaalam si Janice para asikasuhin ang ilang mga gawain. Nais ni Lucy na mag-isa sa kantin. Naisip niyang magtungo muna sa banyo para ayusin ang sarili. Habang naglalakad papalabas ng banyo, nagulat siya nang makita si Matthew na kasabay din niyang papalabas. Sandali silang nagkatitigan, ngunit walang kahit isa man lang salita ang lumabas mula sa kanilang mga bibig. Hindi na natis pa ni Lucy ang tensyon at siya na ang unang nagsalita. Sir, may hina niyang sabi. Bakit parang hindi mo ako kilala? Tahimik lamang si Matthew. Tinitignan siya ng seryoso. Pagkatapos ng ilang sandali, bigla itong humakbang papalapit kay Lucy at hinila siya papalayo sa ibang mga estudyante. Dinala siya ni Matthew sa isang sulok, malayo sa mga mata at tenga ng iba. Bakit mo ko iniwan nung gabing yun? Diretsang tanong ni Matthew. Mabigat ang boses at puno ng hinanakit. Pagkagising ko ay wala ka na. Akala ko ba'y may ibig sabihin yung nangyari? Natigilan si Lucy. Hindi alam kung ano ang isasagot dito. Sir, hindi ko.
Hindi ko sinasadya. Mahina niyang sabi. Pilit na inuunawang maigi ang mga sinabi ni Matthew. Alam mo bang nasaktan ako? Patuloy ni Matthew. Para mo lang akong ginamit at iniwan. Tapos nalaman ko na estudyante pala kita, Lucy. Ang hirap hindi magalit. Tumaas ang kilay ni Lucy. Tila hindi makapaniwala. Sir, naalala mo pa pala ako? Natawa naman si Matthew. Ngunit halata ang pait sa kanyang ngiti. Paano kitang makakalibutan, Lucy? Iniwan mo ako matapos ang gabing iyon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Napakagatlabi na lamang si Lucy. Hindi niya alam kung papaanong ipapaliwanag ang nangyari. Sir, nataranta lang ako. Kinabukasan ay may klase ako. Hindi ko alam kung papaanong haharapin ang lahat. Hindi ko alam kung tama bang pumalik. Nalingkit ang mga mata ni Matthew. Hindi sapat sa akin ang paliwanag mo, Lucy. Hindi mo naiintindihan kung gaano kahirap para sa akin nang makita kang parang wala lang ang mga nangyari sa atin nung gabing yon. Naging tahimik ang paligid. Ramdam ni Lucy ang bigat ng mga salita ni Matthew. Unti-unti itong lumapit. Halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Napatigil si Lucy. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Iniisip kung anong susunod na gagawin ng propesor. Biglang bumulong si Matthew. Simula ngayon, magpanggap na lang tayo na hindi tayo magkakilala. Para sa kapakanan ng lahat, huwag nating gawing mas komplikado pa ito, lalo na't estudyante kita at ako ang professor mo. I'll treat you as my student and you will treat me as your professor. Napalunok si Lucy at napadilat ng mga mata. Nang magmulat siya, wala na sa harapan niya si Matthew. Iniwan siyang mag-isa at muli ay nakaramdam siya ng sakit at kalituhan. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Naramdaman ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Bakit ganito? Tanong niya sa sarili. Akala ko tapos na. Akala ko okay na. Pero alam niyang sa puso niya, hindi pa iyon ang katapusan. Maagang dumating si Lucy sa kanilang campus. Pilit na iniiwasan ang posibilidad na mauli sa klase ni Matthew. Matapos ang kanilang pag-uusap, tila isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Isang kasong duwang nagpapanggap silang walang nangyari. Pero kahit anong pilit nilang umiwas, may halong tensyon na laging sumisingit sa tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata. Isang araw, habang tahimik na nakaupo si Lucy sa klase, napansin niyang biglang nagkagulo ang mga estudyante sa labas ng silid. Anong nangyayari? Bulong niya sa sarili. Maya-maya pa'y narinig niyang may mga naghihiyawan. At nang lumabas siya ng silid para silipin ang dahilan ng kaguluhan, nakita niya si Tristan, ang kanyang nobyo, na papalapit. Agad na bumuhos ang kilig mula sa mga estudyanteng naroon, lalo na't kilala si Tristan sa kanilang campus. Mayaman, gwapo, at laging nakaayos. Nagulat at nagtaka si Lucy kung bakit nandito ito, at parang madalas na itong nagpapakita sa kanya. Sa harap ng maraming tao, nilapitan siya ni Tristan, at walang pag-aalinlang hinalikan siya sa noo. Happy Valentine's Day, babe. Bulong ni Tristan habang iniabot ang isang malaking bouquet ng mga rosas. Nagulat naman si Lucy sa pagbisita ng nobyo at napansin niyang mas tumami pa ang mga estudyanteng nakatingin. Salamat, sagot ni Lucy. Pilit ang kanyang ngiti kahit ramdam niyang hindi siya ganap na komportable. Lalo na't kinakainggitan rin siya ng ibang mga babae at sinasabihan na hindi sila bagay ni Tristan. Sa gitna ng maraming nakatingin, nahuli ng kanyang mga mata si Matthew, ang binatang profesor, na nakatayo sa isang sulok at nakatingin sa kanila. Walang emosyon ang kanyang mukha, tila walang pakialam. Pero nang makita ito ni Lucy, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Teka, bakit ako biglang kinabahan? Bulong niya sa sarili, habang tinatadaw ang papalayong si Matthew. Lumipas ang ilang araw, tila mas lumalim ang gulo na nasa isip ni Lucy. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang lutang, lalo na sa klase ni Matthew. Isang araw, habang nagdidiscuss si Matthew sa harapan ng klase, ay bigla siyang tinawag nito. Lucy, tumayo ka, utos ni Matthew. Seryoso ang kanyang boses. Parang hindi ka nakikinig sa mga discussions ha. Bumababa ang performance mo. Ano bang nangyayari sa'yo?
Napayuko si Lucy at halos hindi makatingin kay Matthew. Sorry sir, napapabayaan ko lang po ang pag-aaral ko nitong mga nakaraang araw. Mahinang sagot niya. Inayos ni Matthew ang kanyang salamin at seryosong tumingin kay Lucy. Maya-maya ay pumunta ka sa faculty. 4:00, may kailangan tayong pag-usapan. Nagulat si Lucy at halos hindi nakapagsalita. Tumayo na lamang siya at pumalik sa kanyang upuan. Habang nagdaan ng mga oras, hindi siya mapakali. Ano nga ba ang kailangan ni Matthew sa kanya? Bakit parang masyadong personal ang mga sinasabi nito? Hindi maiwasang kabahan ni Lucy sa sasabihin nito sa kanya. Kinakabahan sa maaaring pag-usapan nila ni Matthew. Pagpasok niya, tahimik ang silid at si Matthew lamang ang naroon. Kumakatok si Lucy bago tuluyang pumasok. Pasok! Utos ni Matthew. Hindi man lamang tinignan si Lucy. Naupo si Lucy sa tapat ni Matthew, ang kanyang mga matay nakatuon sa mesa ng propesor. Bumababa ang mga grado mo sa subject ko, Lucy. Simula ni Matthew, habang tinitignan ang mga records nito. Parang wala ka na sa sarili mo kapag nagkaklase. Ano bang dahilan? Napayuko si Lucy at nag-isip ng isasagot. Sorry po sir, hindi ko po alam kung bakit pero marami po kasi akong iniisip. Maraming iniisip? Baka dahil sa boyfriend mo yan ha? Tumigil sandali si Matthew at tumitig kay Lucy. Tila iniimbestigahan nito. Nagulat si Lucy sa tanong. Anong kinalaman ng boyfriend ko sa mga grades ko? Tanong niya, halatang may halong pagtataka at inis. Huminga ng malalim si Matthew at nagpatuloy. Baka kasi distracted ka. Halimbawa, sa kanya ka masyadong nakatuon, kaya hindi ka nakakapag-focus. Natawa naman si Lucy sa tanong ni Matthew. Seryoso ka ba sir? Wala nga halos kaming oras ni Tristan. Minsan lang siyang magparamdam. Hindi ko nga alam kung totoong boyfriend ko pa siya eh. Naningkit ang mga mata ni Matthew. Hindi mo alam? Ibig sabihin, hindi mo siya mahal? Natigilan si Lucy. Biglang dumilim ang kanyang muka at tila nawalan siya ng maisasagot. Napansin ito ni Matthew at bagyang umiti. Bakit ka nakangiti? Tanong ni Lucy. Hindi maitago ang pagkalito. Tumikim si Matthew at pumalik sa seryosong tono. Ang sinasabi ko lang, dapat ay mas maging focus ka sa pag-aaral mo. Huwag mo hayaang maapektuhan ng ibang bagay ang performance mo. Napaisip si Lucy. Sa halip na magalit, tila may kakaibang epekto ang mga sinasabi ni Matthew. Sir, bulong niya matapos ang ilang saglit ng katahimikan. Pasensya na kung iniwan kita noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nataranta lang talaga ako. Umiling naman si Matthew. Tila hindi inaasahan ang paghingi ng tawad ni Lucy. Wala na yun. Naintindihan ko naman ang sitwasyon mo. Malumanay niyang sagot. Napangiti si Lucy. Salamat sir. Hindi ko akalaing hindi ka nagalit. Bahagyang natawa si Matthew. Hindi na ako galit. Basta't mag-focus ka na lamang sa aralin mo. Okay na ako. Nang bumitiw ng tawa si Matthew, ay napansin ni Lucy na parang bumalik ang dati nilang samahan. Yung walang tensyon. Parang magkaibigan lang. Tawa ng tawa? Biro ni Lucy. Ikaw yata ang nagpapatawa ngayon. Nag-deny kaagad si Matthew, pero hindi mapigilang bumungis-ngis. Saglit silang natahimik at pareho nilang naaalala ang gabing magkasama sila sa bar. Nang bumalik ang kanilang mga alaala, nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Muli ay nagseryoso si Lucy at muling humingi ng tawad. Basta Lucy, sabi ni Matthew. Humarap ng diretso. Tapos na yon, okay na ako. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay sabay na silang lumabas ng paaralan. Dahil mag-isa lamang si Lucy, inalok ni Matthew na ihatid siya. Hindi na nagdalawang isip pa si Lucy at sumama na kay Matthew. Pagdating ni Lucy sa bahay, nagulat siya nang makita si Tristan. May dala-dala itong bulaklak. Masayang kausap ang kanyang ina. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Lucy. Halata ang gulat sa kanyang mukha. Excited na lumapit sa kanyang ina. Anak, may balita. Napag-usapan na namin ni Tristan at ng kanyang mga magulang na ikasal na kayo. Nabigla si Lucy sa narinig mula sa kanyang ina. Kasal? Ngayong panahon na to? Bulong niya sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala.
Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang plano ng kanyang ina at ng pamilya ni Tristan. Mama, ano to? Hindi pa po ako handang magpakasal, sabi ni Lucy. Halatang naguguluhan at hindi pa buong loob. Lumapit si Tristan upang pakalmahin siya. Hawak ang kanyang balikat. Lucy, relax. Ayusin natin to. Hindi naman kailangang agad-agad. Mahinahon niyang sabi. Pero ramdam ni Lucy ang tensyon sa kanyang titig. Mas lalong sumiklab ang inis ni Lucy. Ayoko, Tristan. Hindi ako handa. At sa totoo lang, hindi ko nga alam kung mahal pa rin kita eh. Natahimik naman si Tristan. Halata ang gulat sa mukha niya. Lucy, bakit mo naman sinasabi yan? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Huminga ng malalim si Lucy. Alam ko na gusto ni Mama to dahil natutulungan ng pamilya mo ang negosyo namin. Pero hindi sapat yun para magpakasal tayo. Hindi sapat yun para sabihin tama ang lahat ng ito. Madinging sabi niya habang tumititig kay Tristan. Nang marinig ito ng ina ni Lucy, ay bigla siyang napasigaw. Ano? Hindi ka papayag? Lucy, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Matagal na naming pinag-uusapan to ni Tristan at ng kanyang mga magulang. Hindi mo pwedeng takbuhan ang responsibilidad mo. Mas lalong nag-init ang pakiramdam ni Lucy. Responsibilidad? Ang gusto niya lang ay ang kapakanan ng negosyo niyo. Mama, hindi niyo man lang tinatanong kung ano ang gusto ko. Sa bigat ng sitwasyon at dala ng kanyang emosyon, biglang sinampal ng ina si Lucy. Sumasobra ka na, Lucy. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa'yo. Matalim na sabi nito, bakas ang galit sa kanyang mukha. Napangiti si Lucy, gulat at masama ang loob. Hawak niya ang kanyang pisngi habang unti-unting tumatalikod. Ayoko na, Mama. Hindi ko to kaya. Humina ang kanyang boses habang tumalikod at nagsimulang maglakad papalayo. Nang akmang susundan siya ni Tristan, bigla siyang nilingon ni Lucy. Huwag mo akong susundan, Tristan. Madiin niyang sinabi. Malamig ang kanyang mga mata. Walang nagawa si Tristan kung hindi ang manatiling nakatayo habang pinagmamasdan si Lucy na naglalakad papalayo. Ilang oras ang lumipas at natagpuan ni Lucy ang sarili niya sa isang lugar. Hawak niya ang baso ng alak. Nilunod ang sarili sa kalungkutan at pati na rin mga iniisip. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bulong niya habang iniikot ang laman ng kanyang baso. Biglang may umupo sa tabi niya. Nang lingunin niya ito, nagulat siya nang makitang si Matthew, ang kanyang professor. Matthew? Tanong ni Lucy, halatang nabigla. Lucy, simpleng bati ni Matthew. Nakangiti ng bahagya. Nagpakalasing ka na naman? Huminga ng malalim si Lucy. Dinampot ang baso at tinungga ito. Ipapakasal na nila ako kay Tristan, sabi niya. Diretsyong tinanong ang sarili kung tama ba ang pagbabahagi ng ganitong personal na bagay kay Matthew. Napakunot naman ang noo ni Matthew. Kasal ka agad? Agad-agad? Tumango si Lucy. Bakas ang pagod sa kanyang mukha. Oo, pero hindi ko kaya. Wala sa isip ko ang magpakasal, lalo na kung para lamang sa negosyo ni na Mama. Tahimik si Matthew habang tinatanaw si Lucy. Tila iniintindi ang sitwasyon. Maya-maya pa'y nag-order siya ng panibagong alak para kay Lucy. Kalimutan mo muna ang mga iniisip mo, sabi niya sabay abot ng bagong baso. Nagtagay si Lucy at ngumiti. Cheers, Matthew. Para sa buhay na ito. Sabay banggit ng mapait na tawa. Cheers! Sagot naman ni Matthew. Sabay banggaan ng kanilang mga baso. Habang nag-uusap, biglang inila ni Lucy si Matthew papunta sa dance floor. Halika, sayaw tayo. Yaya niya. Halatang may tama na ng alak at tila nais takasan ng bigat ng mga problema. Tumanggi si Matthew, ngunit hindi ito pinansin ni Lucy. Sumama ka na. Minsan lang naman to. Mag-enjoy ka naman. Walang magawa si Matthew kung hindi ang sundan si Lucy papunta sa dance floor. Nagsayaw sila ng masaya at para bang wala silang iniisip na problema. Hawak ni Matthew ang kamay ni Lucy at sa bawat galaw nila sa musika, tila bumabalik ang mga alaala ng una nilang pagkikita. Ang gabing wala silang iniisip kung hindi ang kasiyahan.
Lucy, bakit parang palagi kang napupunta sa ganitong sitwasyon? Tanong ni Matthew habang patuloy silang nagsasayaw. Napangiti naman si Lucy. Tila lasing na ata siya sa saya at alak. Hindi ko alam. Siguro ito lang ang paraan ko para makatakas. Sagot niya. Tumitig kay Matthew. Ang mga matay puno ng kalungkutan at kalituhan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon na dapat ay hindi ka nagpapadala sa ganito? Paalala ni Matthew habang inahawakan ng bewang ni Lucy. Nagkatitigan sila ng matagal at sa bawat segundo ng kanilang katahimikan, tila unti-unting nawawala ang distansya sa pagitan nila. Sa gabing iyon, wala silang pakialam sa mga bawal at sa mga komplikasyon. Niyakap nila ang sandaling iyon na para bang alam nilang hindi nila ito pagsisisihan. Nang matapos ang gabi sa bar, nagpasya na silang magtungo sa kondo ni Matthew. Doon ay mas lumalim ang kanilang samahan. Hindi na nila pinigilan ang kanilang nararamdaman. Habang sila'y naghahalikan, tila bumabalik ang lahat ng nararamdaman nila mula noong unang magkakilala sila. Matthew, bulong ni Lucy habang nakahiga sila sa kama. Magkayakap ang mga ito. Alam mo ba, ngayon ko lang naramdaman ng ganitong kasaya at kalaya. Tumingin si Matthew sa kanya at saka ngumiti. Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan? Umiling naman si Lucy at ngumiti pabalik. Hindi, Matthew. Ito ang pinakasiguradong desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Ikaw ang nagpapasaya sa akin. Ikaw ang nagpaparamdam ng tunay na pagmamahal. Napangiti si Matthew at marahang hinalikan sa noo si Lucy. Alam mo, kailangan muna nating ilihim ito, Lucy. Alam mo ang sitwasyon natin. Hindi magiging madali ang lahat. Guro mo ako at estudyante kita. Hindi ito magiging maganda sa paningin ng ibang tao kahit mas nauna tayong nagkakilala kaysa sa paaralan. Tumango si Lucy. Naiintindihan ang bawat salita ni Matthew. Alam ko, pero handa akong ipaglaban ito kahit pa mahirap kasi ngayon isigurado na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Natahimik sila, nakayakap sa isa't isa. Alam nilang hindi magiging madali ang kanilang sitwasyon. Pero sa gabing iyon, tila wala silang pakialam. Para sa kanila, ang pagmamahal na iyon ay ang pinakamahalaga, kahit gaano pa kahirap ang mga darating na pagsubok. Habang patuloy na umiikot ang buhay ni Lucy sa kanyang lihim na pagmamahal kay Matthew, tila nagiging mas komplikado ang kanilang sitwasyon. Hindi na nagpaparamdam si Tristan. Parang naging kasunduan na lamang ang kanilang relasyon. Bagamat may pagpapahalaga si Lucy sa relasyon ng pamilya ni Tristan sa kanilang negosyo, alam niya sa kanyang sarili na hindi siya mabubuhay sa isang kasinungalingan. Negosyo lang ang habol niya, bulong ni Lucy sa sarili habang iniisip si Tristan. Simulat sa pool, alam niyang hindi buo ang nararamdaman niya para rito. Parang transaksyon ang bawat pagkikita nila. Pero kay Matthew ay iba, may kakaibang init na nararamdaman siya. Kahit na lihim nilang itago ang kanilang relasyon. Sa loob ng mga sumunod na linggo, palihim nilang itinuloy ang kanilang pagtatagpo. Minsan, magkasama silang pumunta sa mga lugar na malayo sa mga mata ng mga estudyante at pati na rin ng mga guro. Isang gabi ay nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop sa labas ng syudad. Doon ay masaya silang nag-uusap at tila walang alalahanin sa mundo. Alam mo ba, Lucy? Sabi ni Matthew habang naaplos ang kanyang kamay. Ang mga ganitong sandali ang nagbibigay sa akin ng lakas at kahit anong hirap sa trabaho, nawawala kapag kasama kita. Napangiti si Lucy, ngunit sa kabila ng saya ay nararamdaman niya ang takot sa mga posibleng mangyari. Matthew, paano kung malaman nila? Hindi tayo titigilan ng mga tao. Magiging maingat tayo, sagot ni Matthew. Ngunit kahit siya ay ramdam ang bigat ng kanilang sitwasyon. Alam niyang hindi madali ang kanilang relasyon, lalo na't nasa loob sila ng akademya. Hindi ko hayaang may mangyaring masama sa iyo, Lucy. Sa gitna ng kanilang masayang pag-uusap, may pamilyar na tinig ang biglang narinig si Lucy. Lucy? Tanong ng boses. Nang lingunin niya ito, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Si Janice ito, ang matalik niyang kaibigan, ay nakatayo malapit sa kanila. Ngumiti si Janice,
ngunit bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Janice, nakakunot ang noo. Napakabigat ng pakiramdam ni Lucy. Hindi siya handang ipaliwanag ang lahat. Janice, wala naman, nag-aaral lang, kasama si Sir Matthew. Nanlamig si Lucy sa kanyang sinabi. Alam niyang hindi iyon ang tamang sagot, ngunit wala na siyang ibang maisip pa. Tumango si Janice, ngunit halatang may kakaiba itong napansin. Pagkaalis ni Janice, daramdaman kaagad ni Lucy ang panganib na maaaring idulot ng nasaksihan ng kaibigan. Matthew, nakita tayo ni Janice, bulong ni Lucy. Nabakas ang kaba sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim si Matthew. Hindi tayo sigurado kung ano ang iisipin niya, pero kailangan natin itong harapin ng maayos. Itanggi natin ang lahat. Kinabukasan, tila lahat ng mga mata sa campus ay nakatuon kay Lucy. Sa bawat pagdaan niya, may mga nagbubulong-bulungan sa kanyang paligid. Ang dating tahimik niyang buhay ay napalitan ng masasakit na salita. Siya ba yun? Narinig niya ang isang estudyante. Oo, sip-sip lang yun siguro. Sagot naman ng isa pa. Kaya pala mataas ang grades, bulong ng isa pang kasama nila. Hindi niya maiwasang mapaluha. Halos hindi na siya makapag-concentrate sa klase. Lahat ng ingay sa paligid ay tila mga sibat na tumatama sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nasa kanya ang lahat ng pagsisisi. Samantalang si Matthew, kahit papaano ay tila kontrolado pa rin ang emosyon. Ngunit kahit siya, ay alam niyang lumalalim na ang problema. Lucy, kailangan nating mag-usap, sabi ni Matthew nang makahanap sila ng tagong lugar sa campus. Matthew, hindi ko na kaya. Lahat sila ay nagpupulong-pulungan. Iniisip nila na ginagamit kita para lamang sa grades. Hikbi ni Lucy habang hinahawakan ang kamay ni Matthew. Umaasa ng kasagutan. Hinaplos ni Matthew ang likod ng kanyang kamay. Alam kong mahirap ito, Lucy, pero kailangan nating maging matatag. Patuloy lamang nating itanggi. Wala silang ebidensya laban sa atin. Pero kahit anong pagtanggi nila, hindi naawat ang usap-usapan. Lumala ang sitwasyon. Pati na ang guro ay tila naging bahagi ng kismis. Pagsapit ng gabi, pag-uwi ni Lucy, sinalubong siya ng ina at isang malakas na sampalang dumapo sa kanyang pisngi. Ano to, Lucy? Pumapatol ka sa kuro? Wala ka na bang respeto sa sarili mo? Sigaw ng kanyang ina, na puno ng galit at pagkasuklam. Nagulat naman si Lucy. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari. Hinawakan niya ang namumulang pisngi at napaluha na lamang siya. Ma, hindi ganun yun. Nagmamahal lang ako. Pagmamahal? Kaya pala ayaw mo kay Tristan dahil may guru kang nilalandi. Nakakahiya ka, Lucy. Wala ka nang pakialam sa reputasyon ng pamilya. Patuloy na sigaw pa ng ina at galit na galit ito. Nanginginig si Lucy sa mga salitang naririnig niya. Umiiling siya habang patuloy na umahagos ang luha. Ma, hindi mo naiintindihan. Hindi ito patungkol sa grades o sa trabaho ni Matthew. Matagal ko na siyang kilala bago pa man siya maging guru ko. Mahal na mahal ko siya, Ma. Tila natahimik ang kanyang ina sa narinig. Ngunit bakas pa rin ang galit sa kanyang mga mata. Mahal? Pero Lucy, mas mabuti pang si Tristan ang mahalin mo. Siya ang makakatulong sa negosyo natin. Hindi napigilan ni Lucy ang kanyang sarili. Pero hindi ko mahal si Tristan. Hindi ako masaya sa kanya. Masaya ako kay Matthew. Siya ang nagpapasaya sa akin. Siya ang mahal ko. Hagulgol ni Lucy habang tahimik na nakikinig sa kanyang ina. Kinabukasan, pumasok si Lucy na puno ng kaba. Napansin niyang wala na si Matthew sa klase. Kaya't nagtanong siya sa isang kakilala. Doon niya nalaman na kinausap pala si Matthew ng head ng paaralan patungkol sa usap-usapan. Lumipas ang ilang mga oras at napatunayan ni Lucy na tuluyan nang natanggal si Matthew bilang propesor. Pagkatapos ng klase, nagdesisyon si Lucy na hanapin si Matthew sa isang tagong lugar sa labas ng campus. Nakita niya ito. Agad siyang tumakbo papunta kay Matthew at niyakap ito ng mahigpit. Matthew, patawarin mo ako. Umiiyak na sambit ni Lucy. Dahil sa akin nawalan ka ng trabaho. Ngumiti naman si Matthew at hinaplos ang buhok ni Lucy. Walang problema, Lucy.
Matagal ko nang gustong umalis sa trabaho na to. Mas mabuti na nga na natanggal ako eh. Ngayon ay wala nang makakapigil pa sa akin. Pero Matthew, paano na ang trabaho mo? Tanong ni Lucy. Nag-aalala ito. Maraming ibang paraan, Lucy. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Basta't kasama kita. Sapat na yon para sa akin. Sagot ni Matthew habang mas maigpit pang niyakap si Lucy. Ramdam nila ang init ng pagmamahala nila. Alam nilang marami pa silang haharapin. Ngunit handa silang magpatuloy kasama ang isa't isa. Isang maagang hapon, nag-iisa si Lucy sa bahay. Umalis ang kanyang ina para mamalengke. Iniwang tahimik ang buong paligid. Sa unay nakaramdam siya ng kapayapaan. Isang bihirang pagkakataon sa gitna ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Ngunit habang nakaupo siya sa sala, ay narinig niyang may malakas na katok sa pinto. Nagulat si Lucy at nagdahan-dahang tumayo. Sino kaya yun? Tanong niya sa sarili. Nang buksan niya ang pinto, nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay si Tristan. Mukhang lasing na lasing at tila wala sa sarili. Ang nakatayo sa harap ng pintuan. Lucy please. Kausapin mo naman ako. Hikbi ni Tristan habang unti-unti siyang lumalapit kay Lucy. Tristan? Gulat na sambit ni Lucy. Umatras papasok ng bahay. Anong ginagawa mo dito? Lasing ka ba? Ngunit bago pa siya makalayo, ay bigla na lamang siyang niyakap ni Tristan ng maigpit. Halos hindi na siya makahinga. Tristan, bitawan mo ako. Sigaw ni Lucy habang pilit siyang nagpupumiglas mula sa pagkakayakap ni Tristan. Lucy, hindi mo na ba ako mahal? Tanong ni Tristan na tila desperado habang pinipilit siyang huwag pakawalan. Pakakasalan mo ko, hindi ba? Kailangan kitang pakasalan. Dahil kung hindi, palalayasin ako ng mga magulang ko. Hindi nila ako susuportahan sa negosyo. Ayokong mawalan ng lahat. Lucy, kailangan kita. Habang umiiyak si Tristan, ramdam ni Lucy ang tunay na intensyon nito. Ginagamit lang siya ni Tristan para sa sariling interes. Tumigas ang puso ni Lucy, lalo na ngayon na mas malinaw sa kanya na hindi pagmamahal ang dahilan ni Tristan. Hindi kita pakakasalan, Tristan. Galit na sabi ni Lucy habang sinusubukang muling bumitaw mula sa bisig ni Tristan. Hindi mo ako mahal. Ginagamit mo lang ako para sa negosyo nyo. Lucy, please. Huwag ka namang ganyan. Umiiyak na sambit ni Tristan. Ngunit nang maramdaman niyang hindi na talaga mababago ang desisyon ni Lucy, ay biglang nag-iba ang kanyang galaw. Sinubukan niyang halikan si Lucy ng sapilitan at halos maubara na siya. Huwag Tristan, tama na. Tigilan mo na. Sigaw ni Lucy habang umiiyak. Pilit na itinutulak si Tristan papalayo. Ngunit mas lalong humigpit ang hawak ni Tristan. Tila nawawala na ito sa sarili. Sa takot at kaba, malakas na sumigaw si Lucy. Tulungan niyo ako. Mama, tulong. Saktong pagbukas ng pinto ng kanilang bahay, nakita ng ina ni Lucy ang eksena. Si Tristan na halos subara na si Lucy habang umiiyak ang kanyang anak. Galit na galit ang ina ni Lucy at mabilis na kumilos. Anong ginagawa mo sa anak ko, ha? Sigaw ng ina habang malakas na hinampas si Tristan sa likod. Pilit na inaalis ito kay Lucy. Pinagtulungan niyang paluin ng sapatos na hawak at sinipa si Tristan para ito'y lumayo. Lumayas ka! Layuan mo ang anak ko! Nabigla si Tristan at nagpaalpas mula sa pagkakawa kay Lucy. Galit na galit ang ina ni Lucy. Patuloy siyang tinutulak papalabas ng bahay. Walang iya ka! Wala kang karapatan sa anak ko! Lumayas ka! Nagmamadaling naglakad si Tristan. Nanginginig sa takot at kahiyan. Galit na galit ang ina ni Lucy. Wala na akong pakialam sa negosyo nyo. Huwag na kayong babalik dito. Pagkalabas ni Tristan, agad na niyakap ng ina si Lucy na umiyak at nanginginig pa. Anak, patawarin mo ko. Hindi ko alam na ganito pala ang mga nangyayari. Humiikbi ang ina habang pinapakalma ang anak. Patawarin mo ko sa lahat ng mga sinabi ko sa iyo, anak. Hindi ko alam na ganito siya. Nagkamali talaga ako. Hindi ko dapat na hinayaan na lumapit siya sa iyo. Ma, may natatakot ako. Humahagulgol na sabi ni Lucy. Pakiramdam niya ay halos mawalan siya ng lakas matapos ang lahat ng nangyari. Maigpit siyang niyakap ng kanyang ina at patuloy siyang pinakalma. Safe ka na ngayon, anak. Hindi na siya makakalapit pa sa'yo. Hindi na.
Pangako ng kanyang ina. Pinupunasan ng luha ni Lucy. Mula ngayon anak, ikaw na ang magdidesisyon para sa sarili mo. Mahal kita Lucy at ipinapangako ko na hayaan kitang magmahal ng kung sino man ang talagang nagpapasaya sa'yo. Ilang linggo ang lumipas matapos ang insidenteng iyon. Naging maingat ang ina ni Lucy sa kanyang mga pakikitungo kay Tristan. Hindi na nito pinapayagan na lumapit si Tristan sa kanilang pamilya at mas binibigyan na ng kalayaan si Lucy sa kanyang buhay pag-ibig. Isang araw, lumapit si Lucy sa kanyang ina na may malaking desisyon. Ma, gusto kong ipakilala sa'yo si Matthew. Natuwa ang ina ni Lucy, ngunit halatang may halong kaba sa kanyang mukha. Matthew? Siya ba yung... Tumango si Lucy. Oo ma, siya nga. Siya ang taong mahal ko. Alam ko na hindi naging madali para sa inyong tanggapin ito pero gusto kong malaman mo kung gaano ako kasaya sa kanya. Gusto ko siyang makilala mo. Pinilit ngumiti ng ina ni Lucy. Hinawakan ng kamay ng kanyang anak at malumanay na tumango. Kung ikaw ay masaya anak, yun lang ang mahalaga sa akin. Kinagabihan, dumating si Matthew sa bahay ni na Lucy. Nagpakumbaba at magalang. Magandang gabi po. Tita, ako po si Matthew. Ngumiti ang ina ni Lucy at inalok si Matthew na pumasok. Habang kumakain sila, pinagmamasdan ng ina ni Lucy kung paanong magalang, mabait at mahinahon nitong si Matthew. Sa bawat saglit na kasama nila ito, nakita niya kung papaanong alagaan ni Matthew si Lucy at kung papaano talaga nitong minahal ang kanyang anak. Matthew, sambit ng ina ni Lucy matapos ang hapunan. Natutuwa akong makilala ka. Nakikita kong tunay mong mahal ang anak ko. At ayun ang importante para sa akin. Sana alagaan mo siya. Tumango si Matthew. Hawak ang kamay ni Lucy. Maasahan niyo po ako doon, tita. Mahal na mahal ko po si Lucy. Simula noon, ay nagbago na nga ang lahat. Hindi na humadlang pa ang ina ni Lucy sa relasyon nila ni Matthew. Alam niya na safe na ang kanyang anak sa piling ng taong totoong nagmamahal dito. Dumating ang araw ng graduation ni Lucy. Habang tinatanggap niya ang diploma, hindi mapigilang maluha ng kanyang ina. Ang anak ko ay graduate na. Sobrang proud ako sa iyo, Lucy. Sabi nito habang niyayakap si Lucy ng mahigpit. Salamat, ma. Nakangiting sagot naman ni Lucy. Hindi ko ito makakamtan kung wala kayo. Kasama nilang nagdiwang si Matthew, na ngayon ay may mas magandang trabaho. Ang buhay ni Lucy at pati na rin ni Matthew ay patuloy na naging masaya at maganda. Ang kanilang negosyo ay lumago at mas lalo pang tumatag ang kanilang pagmamahalan. Sa huli, natutunan ni Lucy na ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa pera o posisyon. Ito'y nasa puso ng taong handang mag-alaga, magpatawad at maghintay. Sa tulong ng kanyang ina at ni Matthew, nagtagumpay si Lucy. Natagpuan ni Lucy ang kaligayahan na matagal na niyang hinahanap. Pagkatapos ng lahat ng nangyari kay Lucy at Matthew, natutunan ni Lucy ang mga mahalagang aral na nagbago. Hindi lamang sa kanyang pananaw sa buhay, kung hindi pati na rin sa kanyang pagkatao. Habang tumatagal ay mas marami pang pagsubok ang hinarap ni Lucy at pati na rin ni Matthew. Pero sa bawat hamon ay mas lalo silang tumatag. Nang si Matthew ay mawalan ng trabaho dahil sa mga chismis sa campus, natutunan nilang magtiwala sa isa't isa at maghanap ng mga bagong paraan upang bumangon muli. Matthew, natatakot ka ba na hindi ka na makabalik sa pagiging profesor mo? Tanong ni Lucy. Isang araw habang naglalakad sila papunta sa isang interview na inaplay ni Matthew. Bilang profesor? Oo, sa totoo lang. Matapat na sagot ni Matthew. Pero hindi ako natatakot para sa atin. Alam ko na kahit saan tayo dalhin ng buhay, basta't magkasama tayo, ay kakayanin natin ang lahat. Tumango si Lucy. Nakangiti. Oo, tama ka. Mahalaga ang trabaho pero mas mahalaga ang pagsuporta natin sa isa't isa. Hindi man madali. Natutunan kong hindi lahat ng bagay ay may tiyak na kasagutan. Minsan kailangan lang nating magtiwala. At tama nga si Matthew. Natanggap siya sa isang bagong trabaho bilang tagapayo sa isang pribadong institusyon. Mas mataas pa ang sahod kaysa dati. Lumago ang negosyo ng kanilang pamilya at si Lucy naman ay nakahanap ng paraan upang makatulong din. Ang lahat ng ito ay resulta ng kanilang pagpupursige, pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa.
Sa huli, ang buhay ni Lucy at Matthew ay nagsilbing halimbawa ng maraming aral sa buhay. Natutunan ni Lucy na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang base sa material na bagay o panlabas na kaanyuan. Ang pagmamahal ay isang malalim na pag-unawa at pagtanggap at pagsakripisyo. Alam mo Matthew, sabi ni Lucy, isang araw habang magkasama silang nagpapahinga. Ang dami kong natutunan mula sa lahat ng nangyari sa atin. Natutunan kong pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Natutunan kong tumayo para sa sarili ko, kahit pa mahirap. Ngumiti si Matthew at humalik sa kanyang noo. Natutunan ko rin, Lucy, na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi kung gaano ka kayaman o kasikat, kung hindi kung gaano ka kasaya at kakontento sa kung sino ka at sino ang kasama mo. At sa kanilang paghahawa kamay, alam nilang anuman ang mangyari, handa nilang harapin ang bukas nang sila ay magkasama, puno ng pagmamahal at respeto at pagkakaintindihan.